Ngayon, tinatanong ka patungkol sa baha. Anong gagawin mo? Sasagot mo ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Ha? Nawalan ka na ng pag-asa. Ikaw yung tinitignan ng taong bayan eh. Di ba? Gobyerno ka, nasa gobyerno ka, ikaw ang pangulo. Lahat ng resources, kaya mong ilabas. Tapos sasabihin mo, ganito na talaga ang buhay natin, kahit ano pa ang gawin natin. Ha? Engot ka ba? Kung hindi mo na kaya, bitawan mo na, sir. Anong klaseng salita yan, ganyang salita maririnig sa presidente? Ha? Sige nga, sir. Presidente ka pa. Ikaw pa yung unang na panghihinaan ng loob. Bumaba ka na lang. Ibigay mo na yan, ipasa mo na yan kahit kanino. Kung ayaw mo kay BP Sara, iniwag. Ibigay mo na yan sa iba. Baka may mas magaling pa. At yun na nga mga kabayan ha. Pag-usapan nga po natin ha. Ito pong balitang inilabas ng GMA7. Kaugnay nga po sa sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nga po dito sa nangyayari pagbaha na nararanasan po ng ating bansa. Ha? Mantakin mo mga kabayan ha. Ito po mga kabayan, babasahin po natin ha, yung nilalaman ng kanyang speech mga kabayan. At dito nyo po makikita kung gaano po kaingot ang ating presidente. Ito po mga kabayan, basahin po natin. Sabi sa speech niya, this is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin. Kahit ano pa ang gawin natin. We just have to change the way we think. Everything was different from what it was in the last 40 years. Ang gusto lang pong tumbukin ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan, wala na daw po tayong magagawa. Diyan sa baha na yan. Tanggapin na lang daw po natin. Nakada taon, mga kabayan, magkakaroon ng baha. Yan na daw po yun eh. Bakit? Ayon sa kanya, iba na daw po yung panahon ngayon. Sa panahon, 40 years ago. Ang sistema mga kabayan, mukhang nakakatulog po. At ngayon lang po nagising itong si Bongbong Marcos. Mga 40 years po siyang tulog eh. Sabi niya po, everything was different from what it was in the last 40 years. Bakit? Kagigising mo lang ba, sir? 40 years ago tulog ka? Ngayon ka lang nagising? Alam po namin mayroong climate change. Nagbabago po ang panahon. Alam na alam po ng mga Pilipino yan. Ang hindi lang po nagbabago, kayong nandyan sa gobyerno. Kasabihin mo, wala, ganito na talaga ang buhay natin. Anong klaseng salita yan galing sa Pangulo? Lumalabas talaga ng weak leader kay kada taon na lang eh. Last year, ganyan din. Anong gagawin natin? May pakamot ka pa sa ulo. Diba? Hindi mo alam yung gagawin. Bilang presidente, wala kang alam, sir. Yun yung nakikita namin kung paano ka magsalita. Kaya nga kung maaari lang, please lang, kung hindi mo kaya, bumaba ka na dyan. Kasi doon ka lang naman magaling, party-party eh. Diba? Nagpunta ka nga sa Amerika eh. Anong nagawa mo? Diba? Pumayag ka, 0 versus 19%. Samantalang yung Thailand, hindi pumayag na 0. Ang Amerika. Ikaw pumayag ka. Tinanong ka bakit? Bakit 19 sabi mo, hindi mo alam? Hindi mo na naman alam. Wala kang kaalam-alam eh. Diba? Bilang presidente, dapat handa ka. Ang daming EDCA sa Pilipinas, ba't hindi, diba? Saan ilaban mo? O ito, ba EDCA, tanggalin ko tong EDCA sites nyo. Pag di nyo binabaan. Ganon lang yun, sir. Pusang ka na. Weak leader ka talaga eh. Ngayon, tinatanong ka patungkol sa baha. Anong gagawin mo? Sasagot mo ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Nawalan ka na ng pag-asa. Ikaw yung tinitignan ng taong bayan eh. Diba? Gobyerno ka, nasa gobyerno ka, ikaw ang pangulo. Lahat ng resources, kaya mong ilabas. Lahat ng perang meron ng Pilipinas, kaya mong ilabas dahil pangulo ka. Tapos sasabihin mo, ganito na talaga ang buhay natin,
kahit ano pa ang gawin natin? Ha? Engot ka ba? Kung hindi mo na kaya, bitawan mo na, sir. Ha? Di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ganyan eh. Lahat naka-ready. Di ba? Hindi nga kami nakaranas ng ganyang katinding baha eh. Pag may baha man, lahat na naka-ready. Na-evacuate na lahat. At ano sasabihin ni Pangulong Duterte? Huwag kayong mag-alala. Parating na ang tulong. May tulong na nandyan. Nandyan na yung mga army, nandyan na yung mga ganito, ganyan. Ikaw, di ba? Interview yan. Lahat ng tao nakikinig sa'yo. Ang isang sagot mo, ganito na talaga ang buhay natin. Wala na tayong magagawa kahit ano pang gawin natin. Ha? Tapos sasabihin mo, everything was different from 40 years ago. Natural. May climate change eh. Anong gagawin mo? Tumaas ang baha, anong gagawin mo? Di ba? Lumalabas na bobo ka talaga eh. Napaka-engot mo, sir. Yung talaga yung lumalabas dyan. Mantakin mo, tinanong ka, sasagutin mo, ganito na talaga ang buhay natin, kahit ano pang gawin natin. Anong klaseng salita yan, ganyang salita maririnig sa presidente? Ha? Sige nga, sir. Presidente ka pa. Ikaw pa yung unang na panghihinaan ng loob. Bumaba ka na lang. Ibigay mo na yan, ipasa mo na yan kahit kanino. Kung ayaw mo kay BP Sara, iniwag. Ibigay mo na yan sa iba. Baka may mas magaling pa. Di ba? Ibigay mo na kahit kanino dyan. Di ba? Gusto mo sa pinsan mo, ibigay mo eh. Walang hiya. Maririnig ng mga tao bayan yan sa'yo. Ganyan. Binabaha yung ibang lugar. Nangihingi ng tulong, sasagot mo, wala eh. Ganito na talaga buhay natin eh. Ano pang magagawa natin? Saan ka lang ang presidente ka? Tumakbo ka pa. Eh, alam mo, mabigat ang trabaho ng presidente. Pakanta-kanta ka pa nun eh. Basta tayo'y magkasama. Diba? Pahawak-hawak ka ba ng windmill mo eh. Laging mayroong saan ka lang Pangulo to? Ba't ganyan? At hindi mo mambudol, sir, ng eleksyon. Ang galing mo magsalita. Ngayon kung ano-ano na lang naririnig namin sa'yo, ipunin yung baha. Saan ilalagay? Sa bahay nyo. Ha? Ipunin yung baha para pagtagtuyot na yung mga gamit. Paano nga kayo ang gobyerno, maraming pera eh. Hindi nyo magawang ipunin yung baha eh. Papaipon nyo pa sa mga Pilipino. Gusto mo. Tapos ganyan, ganito na talaga ang buhay natin. Hindi mo fake news yan, galing po sa GMA yan eh, oh. Kung fake news yan, sisihin nyo po yung GMA, pero malamang sa malamang, quote and quote eh. Oh, ganito na talaga ang buhay natin. Kahit ano pang gawin natin. Diyos ko pong presidente to. Engot talaga. Pasensya na po sa word sir. Engot po talaga. Engot ka po talaga, sir. Pasensya na po, sir. Ulitin ko, pasensya na po. Pero sa lahat po siguro na naging presidente, kayo na po yung pinaka-engot. Sunod lang po sa inyo si Noynoy. Pasensya na po, sir. O ito mga kabayan, para sa iba pang balita, nandito po si Ma'am Alice Soto. Kaugnay pa rin po sa dinaranas na pagbaha dito sa ating bansa. Ma'am Ali, pasok po. Ito po, umpisahan natin dito sa balita na ito nga, di ba nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi pala, mali pala yan. Okay, dito muna tayo tungkol sa panahon. Inanunsyo po kahapon ng Malacanang na suspendido nga po ang mga pasok sa tanggapan ng pamahalaan at pati na rin sa klase sa lahat po ng antas dito po sa Metro Manila at 36 na iba pang lugar ngayong araw na ito ng Miyerkules, July 23. Batay po sa Memorandum Circular number 19, yung mga lugar na apektado po ng suspensyon bukod sa Metro Manila ay ang mga sumusunod. Pakitignan na lang po ang inyong mga monitor. May graphics ba kayo? Ayan, pa-screenshot. Kasi by this time naman, siguro alam niyo na, na walang kung kayo, pasok. walang pasok. Kanina pang alas 3:30, inaanunsyo po ito.
In Metro Manila, Region 1, Region 3, Region 4A, Region 4B. Meron pa ba? Ayan na yata. Ayan. Region 5, Region 6. Diyan po sa Cordillera Administrative Region at sa Region, ano yan, 11. No? 11 ba yan? Hindi. Di ba 2 yan? Region 2, Region 2. oo, Region Roman 2. Roman Roman numerals numbers, pala oo, yan. oo. Okay, so yan po, no, itemized po yung mga lugar kung saan, enumerated yung mga lugar kung saan po suspendido ang klase at pasok sa mga tanggapan. Tanging mga ahensyang may kinalaman po sa disaster response, health services, iba pang essential services ang inaasahang papasok po sa trabaho sa ilalim ng naturang kautusan. Siyempre, yung mga Bureau of Fire Protection, yung mga PNP, mga frontliners natin, health workers. Kaya pinapayuhan naman ng publiko na manatiling alerto at subaybayan ang mga abiso mula sa inyong mga LGU at opisyal na ahensya po ng gobyerno. Okay? Stay alert, stay safe, stay dry. Eto na, nasa linya na po natin mula sa DOST Pag-asa. Sige na, John Manalo. John, magandang umaga sa iyo. Welcome to ASPN. Makikibalita lamang kami sa ASPN ang status ng panahon ngayon. Good John? morning. Magandang umaga din po sa Alian Pad. Kasalukuyan po na itong si Tropical Depression Dante ay nasa 880 kilometers east ng extreme northern Luzon. At nakikita natin na itong movement niya ay generally pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Medyo mabilis po ito. Kaya ang inaasahan natin na by Friday, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Meron din tayong low pressure area na minomonitor dito sa eastern part ng northern Luzon. Itong low pressure area na ito ay nakakategorize as high. Ibig sabihin, posible in development niya na maging isang ganap na bagyo sa susunod na mga oras. This afternoon or sa mga susunod na oras. Ngayong tanghali, posible din tatawagin natin itong Tropical Depression Emong. Dahil sa lapit nito sa kalupaan natin, no, yung ikot ng bagyo kasi ay pa counterclockwise, kaya asahan natin na yung southeastern portion nitong LPA na magiging Emong ay makakaranas ng mga pag-ulan. Also, kahit na medyo may kalayuan itong si Dante, may interaction ito, yung hangin na galing sa southwest ay mas napapalakas ito, naghihila ito ng moisture na ang resulta ay mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan, lalo na sa western part ng ating bansa. At dahil dito, ay may nakataas tayo na weather advisory. Ibig sabihin, sa susunod na 24 hours, ay meron tayong mga pag-ulan na inaasahan. Yung about 200 millimeters ay inaasahan natin dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin po nito ay widespread o malawak ang mga pagbahayang posible. 100 to 200 naman dito sa Metro Manila, kasama yung Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Ibig sabihin naman ito ay multifold flooding ang posible. At 50 to 100 millimeters naman dito sa La Union, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique at Iloilo. Localized floodings naman or mga flash floods yung associated dito sa amount ng rainfall na ito. Kaya paalala po, hanggat maaari ay iwasan natin na lumusong sa baha at kung hindi naman po may iwasan ay mag-ingat po tayo. Yan po yung ating paalala mula sa DOST Pag-asa. Oo, pa-phone-in question. So parang hindi talaga titila no yung yung ulan. So do we expect na bukas ganito pa rin yung estado na Mukhang magsasabay ba si Dante? Oo, kasi sabi mo nga, 'di ba, si Dante at saka si Emong, although malayo si Dante pero parang meron pa rin silang common 'di ba, maghahatakan. So do we expect the same kind of or worse yung weather condition po natin at least dito sa Metro Manila? Kasi 3 araw nang suspended ng pasok at opisina. Tuloy-tuloy pa din po yung mga pag-ulan natin at by weekend ay magiging maula pa rin po pero generally mababawasan po yung mga pag-ulan. When you say weekend, starting Friday or Saturday? Saturday, Sunday po. Pero that doesn't mean na hindi na po ulan dahil yung habagat po ay magpapatuloy pa rin at magdadala rin po yan ng mga kaulapan na posibleng at times ay heavy rains na posible pa rin na magdulot ng mga pagbaha. In short po, magiging maulan pa rin po, mas mababawasan lang ng bahagya sa weekend and onwards. Opo. Yung binabanggit mo, John, na yung 200 expected is mga 200 millimeters na rainfall. Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. May nakataas ba tayong red rainfall warning?
Wala naman po. Orange po yung nakataas Orange sa ilan yun. natin mga lugar. At yung rainfall warning, heavy rainfall warning natin ay mahalaga na banggitin din natin yung difference nila. No? Itong heavy rainfall warning ay 3-hourly at yung mga susunod na 3 hours. So, ang mga basis natin dyan ay yung Doppler radar natin. Dyan yung pwede nating pagbasihan sa mga class suspension ng mga LGUs. Pero itong binanggit natin na about 200, ito naman ay based sa weather advisory. So, yung weather advisory natin, ito ay yung susunod na 24 oras. So, accumulated po yun, total rainfall in the next 24 hours po itong weather advisory natin. Oo. Diyan napansin ko lang, no, yung hangin, hindi gaano kalakas. Kahapon at saka no isang araw, no, pero talagang yung ulan, hindi talaga tumitila. Talagang non-stop yung pagbuhos ng ulan. Ngayon na pumasok na po itong si Dante at saka si Emong, saan rin ba natin nalalakas na ang hangin? Aside from the rain, tubig at hangin ba? Or okay lang yung hangin? Kasi yun ang mas nakakatakot yung hangin di ba? Naglalakad ka, biglang may mga lumilipad na mga yero o kung ano-ano man. Apo, may kalakasan pa rin po yung hangin. Pero yung nakataas pa rin kasi sa Metro Manila, pero siguro nakadepende din po sa lugar kung nasan kayo sa Metro Manila. Kapag mas malapit kayo sa coastal area, mas malakas po yung hangin doon. And also generally about 70 kilometers per hour yung pwede nating maranasan na pagbugso ng hangin. At medyo may kabilisan po yung tulad ng binanggit nyo. And also yung pagulan ay nandun pa rin po. John, etong yung isa pang low pressure area na binabantayan ninyo sa Pag-asa na baka nga daw may posibilidad ba na ito ay maging si Fabian naman, yung pangatlo? Opo. Medyo may kalayuan pa po ito sa ating bansa at nakikita natin na yung propagation niya ay nagposible din. Pero since medyo may kalayuan pa po, gusto natin na ibanggitin na medyo uncertain pa yung magiging movement niya, pero ang gusto natin na i-communicate talaga ay yung epekto nitong dalawang binanggit natin na atmospheric system na makaka-epekto sa atin sa mga susunod na araw. Yung progression o yung magiging development nitong isa pang low pressure area, nasa labas pa po ito ng PAR, ay patuloy natin babantayan kasi pwede pa po ito na magbago. Baka lumihis pa. Sana, Lord. Nako. Okay. John, ligtas bang maglayag? Meron bang nakataas na gale warning sa anumang dalampasigan, katubigan sa ating bansa? Opo, dito po sa atin, wala naman pong direktang nakataas na gale warning. Pero meron po tayong tinatawag na for shipping. Issuance po natin yun sa mga maglalayag o mga ano po ba tawag dito? Ship captains. So, naka-code po ito para sa mga body supporter natin. So, meron tayong iba't ibang lugar sa Pilipinas, kasama yung Central Philippines, yung karagatan natin sa Mindoro, Palawan, Sulu, Scarborough, Northern Philippines, even yung Moro. So, meron po tayong nakataas doon. Pero sa gale warning ay wala po. Meron lang po tayong babala na posible yung matataas na alon for specific seas. Pero John, yung recommendation ninyo, meron na ba kayong recommendation para sa kung may pasok bukas or maghihintay pa kayo ng baka alas 5, yung weather advisory? Ano i-recommenda ninyo sa NDRRMC or sa Office of Civil Defense? Apo, mas i-recommend po namin yung heavy rainfall warning. Dahil shorter, pero kung pwede ko pong i-suggest, pwede tayong bumisita dito sa panahon.gov.ph at pagpasok natin doon, i-click natin yung bell icon para makita natin yung warnings and alert. Click din natin yung heavy rainfall warning. At pag kinlik po natin doon, makikita natin na naka-yellow po dito sa Metro Manila. Description po, bali yan po yung nirelease ng Pag-asa kaninang alas 8 ng umaga. Nasa atin po mga LGUs, yung suspension and also in coordination
with kasi kami po nagde-direct communication din kami with the OCD, and then Yeah. yung OCD naman ay isa sa mga nagko-communicate din sa iba't ibang DRRM offices. At doon po nagkakaroon tayo ng mga desisyon with the ILG and other government agency for their suspension. Ang role po main ng PAGASA ay ilabas itong mga heavy rainfall warnings at yung advisory natin, and then kung mag-yellow, orange ba dito sa certain areas natin sa bansa. Okay, last question ko na lang, John. Particular na binabantayan itong Negros Island. Malaman ko lang ano ang magiging weather doon dahil nga may banta daw ng pagdaloy ng lahar sa dalisdis ng bulkan. John? Opo, dito sa Negros Island, no, sa habagat po, southwest monsoon pa rin po ay nakakaapekto at mataas pa rin yung posibilidad ng mga rainfall. Kaya gusto natin banggitin dito na yung wind speed na posibleng yung wind direction, no, dahil sa southwest siya. So yung movement ng mga ashes or kung halimbawa this time yung lahar naman, kapag lahar, kung saan po papunta yung catch basin, so kung saan papunta, saan mas mababang lugar, doon po pupunta yung lahar. At with contribution ng mga pag-ulan, mas bibilis yung daloy ng mga yon at mas magiging, ano ba yung tawag dito, malabnaw yung lahar natin at mas malayo yung posible nito na maabot. Okay. Maraming parang ngayon ko lang narinig magbalita Malabnaw. si John. Si John, akala ko, ngayon lang ako nakarinig ng malabnaw. Hindi, ngayon ko lang na-interview si John. Si John, John. maraming salamat ha sa lahat ng Maraming salamat din po. taga-DOST Pag-asa. Thank you very much, John. At Mabuhay kayo. ingat. Ayan. Ang oras, alas 8:24. Ayan, kaugnay sa ulat ng panahon. Ito na, nararanasan po natin, sinuspindi na po ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority ang expanded number coding scheme ngayong araw. So O kung kasama ano ba ang Republika ng Makati dyan? I'm curious to Oo know. nga, no? Baka. Pwede ba Today, tayo, ano ba ngayon? kasama daw. Wednesday? Kasama. Kasama, suspended din ang number coding sa Republika ng Makati. Makati. So, Okay. 5 and 6. Ayan. Kung ang mga plaka ninyo ay nag-e-end sa 5 and 6, pwede po kayong magbiyahe. Wag na. Stay home na lang. Stay home, stay safe. Okay, magdala po ng matinding epekto ng habagat at ng nagdaang bagyong Krising. Ilang lungsod at lalawigan po sa bansa, opisyal na deklara ng state of calamity. At pag naghahanda na rin nga po dito kay Emong! Mga nagdeklara po ng state of calamity, Quezon City, Malabon, Cavite, Cebu City, Sebate, Antique, Malasike, Pangasinan at Umingan sa Pangasinan din po. Magbibigay daan ito para mabilis na magamit po nila yung kanilang pondo, no? Yung, ayan ba yung Quick Calamity Fund Oo, yung Relief. calamity funds nila, no? Oo. Pondo para sa relief operations, makontrol, kasi magkakaroon ng price freeze yan di ba? Makontrol po yung presyo ng mga bilihin at mas mabilis na disaster response. O, ito